Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi, magandang gabi. Magsisimula po ako sa isang kwento. Meron daw pong Pilipino sa Middle East na nawala ng trabaho. Mahirap sa abroad pag wala po kayong trabaho. Buti na lang ay meron siyang nalapitan, nalaman na siya ay Pilipino. Sabi sa kanya ng foreigner na Arabo, "Pilipino ka ba? Kasi Pilipino yung asawa ko. Dahil Pilipino ka, tutulungan kita, bibigyan kita ng trabaho." O sige po, kahit anong trabaho. Doon ka sa zoo. Simple lang ang gagawin mo. Magsusuot ka lang ng costume ng gorilya. Unggoy na malaki. Doon ka sa may zoo. Magpapanggap ka na gorilya, tapos sesweldohan na kita. Nung simula, medyo ayaw niya. Naku, pero kailangan Kaya ginampanan niya rin yun. Nagsuot po siya ng parang gorilya. Maganda yung costume nila, parang tunay. At tatawa-tawa lang siya. Magpo-post ng picture, bibigyan siya ng saging, tapos kikita na siya. Sabi niya, okay na ito. Ang sarap ng buhay. Easy money, baga. Kaya lang, 2 linggo na siya sa trabaho, nagulat na lang po siya dahil sa kanyang kinakukulungan sa zoo, mayroon pong pinasok na malaking buhaya. Kung kayo po pinasukan ng buhaya doon, anong mararamdaman ninyo? Abay, nagulat siya, natakot siya. At yung buhaya, nung makita siya, unti-unting papalapit sa kanya. Ba't karipa siya ng takbo pero nakakulong siya, wala siyang pupuntahan. Sinubukan niyang umakyat pero wala siyang magawa dahil palapit ng palapit ang buhaya sa kanya. Nakahandusay na lang siya. At sabi niya, "Lord, bahala ka na sa akin." Maya-maya yung bunganga ng buhaya, nasa mukha niya na. At biglang nagsalita ang buhaya. Ang sabi, "Pilipino ka rin ba?" Nagtanggal ng maskara, mascot lang din pala siya. Mga kapatid, pakitanong nga yung katabi nyo, Pilipino ka ba? O baka, buhaya ka rin ba? O baka naman, unggoy ka rin ba? Ayan. Sa Adbyento, isang kataga ang ating pong pinagninilayan, pag-aantay. Kung meron man isang ehemplo o 2 ehemplo ng pag-aantay, makikita natin sa 2 hayop, yung tiyonggo at yung buhaya. Ibang style ng pag-aantay. Yung tiyonggo o yung unggoy, nagpapakyut, parang ang bait-bait, nagmamakaawa, para bigyan mo ng saging, at pag nabigyan mo na ng saging sa kanyang pag-aantay, iiwan ka na lang dahil nalansi ka na. Tuso daw ang matching, ika nga. Ang buhaya naman, kakaibang estilo. Kunyari, deadma. Kunyari, natutulog o patay. Nakabukas ang bunganga, kunyari, natutulog. Pero kapag nagutom, ikaw ay susunggaban. Mga kapatid, yan ang nararanasan natin ngayon sa ating bansang Pilipinas. May mga tiyonggo na nagpapakyut sa Senado, sa Kongreso, o yung iba nagbibidyo-bidyo pa. Nagpapakaawa, iiyak, lugi daw sila, naloko daw sila. At tayo naman na madadala sa awa, tutulong o patatawarin. Yung iba naman, deadma. Nagtatago, nawawala, hindi makita, hindi nagsasalita. Pero,
mga buwaya dahil ninanakaw ang kaban ng bayan. Mga kapatid, sana sa pag-ating pag-aantay, hindi po katulad ng isang matching o ng isang buwaya. Dahil hindi po tayo matching o buwaya. Ano po tayo? Kristiyano tayo. Amen? Pwede pong pakisigaw, Kristiyano tayo. Pwedeng mas malakas, Kristiyano tayo. At ang tunay na Kristiyano, hindi katulad ng matching na loko o tuso. Hindi rin katulad ng isang buhaya na ganid kung hindi tayo'y mapagmalasakit. Mga kapatid, nasabi ko po ito dahil sa ating unang pagbasa. Naririto si Isaías, isang propeta, nung panahon na magulo ang Juda at ang Israel. Nasa gitna po ng tinatawag na Syro-Ephraimite War. Na kung saan, nung siya po ay nagsimulang maging propeta, 120,000 Judahites ang namatay at marami ang nakulong. Nagsalita po siya laban dito. Hindi nga lang siya pinakikinggan. Ginamit din naman sa ating ebanghelyo ang kwento ni Noah. Kilala niyo po ba si Noah? Yan. Si Noah po ay may arko. Ano ang nangyari nung panahon ni Noah? Merong malaking dilubyo. May malaking baha. Ang tanong, kung si Noah kaya nabubuhay sa panahon ngayon, maliligtas kaya siya? At maliligtas niya kaya yung mga hayop na kasama niya? Paano ba naman pag nagbaha siguro sa Pilipinas, yung mga flood control projects natin na ghost, malamang nilubog na inanod ang arko ni Noah. O baka marahil hindi makapagsimula ng construction si Noah. Dahil kukuha pa lang po siya ng kahoy, ay hihingan na po siya ng building permit. Tatanungin, SOP namin 20%, 30% dito, 40% sa ganyan, malamang kung buhay po si Noah, hindi rin po siya naligtas. Tama po ba? Kaya po, ano po ang hamon sa atin kanina sa ating recollection? Ating pong narinig na importanteng magsalita. Ang tunay na Kristiyano, kung tunay po tayong nag-aantay, humihikbi, dumadaing, hindi dahil makasarili, kung hindi iniisip natin ang kapakanan ng ating bayan, ng ating mga anak, at ng susunod na henerasyon. Mga kapatid, may malaking pinagkaiba ang paghihintay at pag-aantay. Parang pareho lang, no? Paghihintay at pag-aantay. Yung hintay, sa wari ko po, nakahinto na nag-aantay. Parang buwaya, parang tiyonggo. Pero ang antay ay nakaandar na nag-aantay. Kumikilos, nagsasalita, nakikialam dahil meron tayong malasakit. Saan po ito magsisimula? Sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, kinakailangan ikaw ay maging gising. Hindi ka natutulog. Hindi ka makikitang naloloko, natutulog sa pansitan dahil ang tunay na Pilipino hindi magpapaloko. Maninindigan sa tama at kaya nga po bukas, kasama rin po ng maraming Pilipino, tayo po ay magmamarcha, tayo po ay makikisapi, ipaparamdam po natin na galit ang bayang Pilipino. Nung 2 buwan, 2 months ago po, ako po yung nagdadrive
Galing po ako dyan sa Adamson University. Tapos dyan po sa Ayala Bridge. May tulay po dyan pababa. Papunta po ng Menjola. Meron pong araw, dalawa eh. Dalawang linya lang eh. Yung isa kaliwa, Paquiapo, yung isa diretso. Pero kung isipin mo, ang sikip na nga ng daan. Kinuha pa ng mga motorsiklo. Napunta po kami doon sa kaliwang left side na sabi ng mga pulis ay para lang daw sa kaliwa. Pero kung iisipin ninyo, pwede namang dumiretso. Kami po ay pinara ng traffic enforcer. Pinatabi sa gilid at sinabi sa amin, "Sir, paano yan? Meron kang offense. Yung nandiyan sa linyang yan, dapat kumakaliwa. Bakit dumiretso ka?" Sabi ko po, pasensya na po kayo. Hindi po ako taga rito. Ito po yung lisensya ko. Tikitan nyo na lang ako. At sabi niya, "Nako, mapeperwisyo ka masyado niyan. Oo, maaabala ka. Oo. At saka, pwede pa namin i-impound yan sa sakyan mo. At kapag in-impound namin, malamang mga 5,000 yung gagastusin mo. Okay lang ba sa'yo yun?" Sabi ko po, "Sige po, walang problema. Tikitan nyo na lang ako. Ito po ang lisensya ko. Aayusin ko na lang po pagkatapos." Kaya lang, naaawa ko sa'yo eh. Baka ma-hassle ka ng gusto. At ang sabi niya, kung 5,000 yung babayaran mo doon, ano kaya kung magtulungan na lang tayo? Kahit kalahati na lang para hindi na kayo maabala. Pero pinagpilitan ko po, ito po ang lisensya ko. At biglang nagtanong, "Bakit? Saan ka ho ba galing?" "Galing po ako dyan sa Adamson." Nakita niya yung ID ko. "Pari ka pala?" "Ay, opo, pari po ako." At ang sabi niya, "Ay, patawad, Father. Patawarin mo ako, baka hindi ako patawarin doon sa langit. Ipag-bless mo nga ako ngayon, i-pray over mo ako." Biglang nagbago ang kanyang pakikipag-usap sa akin. "Sige na po, Father, larga na kayo." Pagkatapos po doon, ako po hindi natuwa. Bagamat hindi po ako nahuli, hindi nagbayad at hindi nakuha ang lisensya, mabigat ang aking kalooban. Habang ako'y natutulog ng gabing yung paulit-ulit ang mga kataga ng traffic enforcer na sinasabing paulit-ulit sa aking tenga, "Magtulungan na lang tayo. Magtulungan na lang tayo." Yan po ba ang pagtutulungan? Ang tanong ko. Yung mali ay gagawing tama, yung kukundinahin ang hindi tamang pamamaraan. Ang ganda po ng nakasulat dito sa ating harapan, "Be consoled." Hindi po ibig sabihin ng console ay ipagpatawad mo na lang yan, kalimutan mo na lang yan. Hindi po. Chinek ko kanina po sa Tagalog Bible, ang sabi po, "Maging malakas ka, Israel. Maging malakas ka." Noong 1946 po, napakaraming mga Hudyo ang namatay sa Holocaust. Nabalitaan niyo po yun? 6 billion to 7 million Jews namatay sa Holocaust. Meron pong isang tula na sinulat si Martin Niemöller. At nakalagay po itong tulang ito sa Holocaust Memorial Hall. Basahin ko po yung sinabi, maiksi lang naman po. Sabi niya sa tulang ito, "First, they came for the socialists, and I did not speak out because I was not a socialist. Then, they came for the trade unionists, and I did not speak out
because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. Then, finally, they came for me, and there was no one left to speak for me. Pinuntahan nila ako, pero wala nang magsasalita para sa akin. Yan po ang nakakalungkot na senaryo kapag tayo po ay nanahimik at hindi humikbi. Darating din po ang panahon, wala nang magsasalita sa atin. 8 years ago, meron po kaming matalik na kaibigan ng mga biblical scholars po dito at isa po siyang founder ng aming association at siya rin po yung aking advisor sa aking dissertation. Isa po siyang Aleban. Ang pangalan niya po ay si Father Professor Raymond Biringer. Binigyan niya rin po ako ng kopya ng kanyang tula. Binago niya naman hango sa kanyang pagninilay noong drug war. Basahin ko rin po sa inyo. Ang sabi niya dito, first, they killed the drug pushers, and I did not speak out because I was not a drug pusher. Then they killed the communists, and I did not speak out because I was not a communist. Then they came for the human rights activists, and I did not speak out because I was not a human rights advocate. Then they came for me, and there was no one left to speak for me. Pagkatapos ng napakaraming Pilipinong namatay nung drug war, at pagkatapos po ng maraming injustisyang nangyari, wala pa pong nakukulong na malalaking isda. Sana po manindigan tayo sa tama at magsalita. Hindi po dahil kapakanan po natin ang iniisip natin, iniisip po natin yung mas malaki. Noah created and built a huge ark. He had only 3 children, a wife at saka mga daughters-in-law. Kung iisipin nyo, 8 lang sila. Bakit siya gumawa ng napakalaking arko? Because He has concern for everyone. Sana po, yung din ang hamon natin sa recollection ito at sa pagsisimula ng ating Adbyento. Hindi po tayo nakahinto na nag-aantay, hintay, kundi po tayo'y antay, aktibo, umaandar na nag-aantay. Sa katapusan po, naalala ko ang isang kwento tungkol sa isang daga. Yung daga, natakot. Paglabas niya ng kanyang lungga, may nakita siyang malaking ahas. Naku, baka kainin ako ng ahas. Tuklawin ako. Kaya siya'y lumapit sa manok. Manok, tulungan mo ko, may malaking ahas sa bahay na kinilalagyan ko. Sabi ng manok, naku, wala akong pakialam dyan. Problema mo yun. May problema rin ako. Pumunta siya sa baboy. Baboy, tulungan mo naman ako. Malaki ka, kayang-kaya mo yun. Problema mo yan, wala akong pakialam. Lumapit siya sa baka. Pakitulungan mo naman ako. Hindi ko rin problema yan. Ikaw na bahala dyan. Sa madalit sabi, walang tumulong sa daga. Hanggat sa sumunod na araw, natuklaw ng ahas ang asawa ng may-ari ng bahay na yon. At dahil nagkasakit, kinakailangan niyang painumin ng sabaw ng manok. Kinatay ang manok. Pagkatapos, nagbantay na lang siya. Hindi na siya nakapagtrabaho. Wala na siyang kinikita. Kaya kinakailangang ibenta niya ang baboy. Kinatay at binenta para meron silang pang-araw-araw na kakainin. Pero sa dulo, namatay pa rin ang kanyang asawa. Ang daming nakiramay, kinatay ang baka
para pakainin ang lahat. Wala ngang pakialam, pero apektado tayo, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Mga kapatid, hinahamon tayo ng ating Panginoon, tinatanong tayo, ano ka ba? Manok? Baboy? Baka? Unggoy? Buhaya? Mga kapatid, hindi po tayo hayop. Tayo'y tao, tayo'y Kristiyano, tayo'y anak ng Diyos. Tayo'y magsasalita at maninindigan sa tama. Ito po ang tunay na pag-aantay, paghahanda sa pagrating ni Kristong manunubos. Amen.